At all the time, God is good mga igsoon. So, kumusta man mo mga igsoon, diha sa ato ang mga online viewers karon. Again, we're doing this one mga igsoon. It is because napamanta under pamanggihapon ta sa MECQ mga igsoon. That is why we have this online Sunday service mga igsoon. So, for today mga igsoon, we are actually celebrating a Father's Day mga igsoon. Di ba? So sa mga tanang mga amahan out there, kaninyo di karon nga nagtanaw ka nato mga igsoon. So happy Father's Day sa matagusa. So this sermon mga igsoon, this topic that I will have today is entitled Be an Example. So every one of us mga igsoon, unsa man ka, unsa may status nimo sa kinabuhi karon, mainahan man ka, maamahan man ka, maanak man ka, estudyante, trabahante, negosyante, or any status of your life, mga igsoon, we must be an example. Our life must be an example, mga igsoon. Amen? But specifically, mga igsoon, we will actually talking about the fathers or sa mga amahan because this day, we are celebrating a Father's Day, mga igsoon. So, commonly mga igsoon mo igo gyud ta dadto sa topic which is more on the father, but we can apply this one mga igsoon for everyone. So this message mga igsoon is for everyone, not just for the fathers, but even mga igsoon, ikaw inahan, ikaw anak, or any part of the family are you mga igsoon, this topic mga igsoon, this word of God mga igsoon is for you. So the word of God can be found mga igsoon diha sa Matthew chapter 1 verse 22 to 23. That is actually the center verse mga igsoon. We have this scripture reading earlier which is actually in Matthew chapter 1 18 to 25, but the center verse mga igsoon is makita diha sa Matthew chapter 1 verse 22 to 23. So I will read it mga igsoon. So Matthew chapter 22, chapter 1, verse 22 to 23. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us." Let us pray, mga igsoon. Our most gracious and loving Father, Lord, we thank you, God, for this day. We thank you, Lord, for for being with us today, Lord Jesus. Even, Lord, we're doing this one in an online manner, oh God. But, Lord, I pray that you're going to give us, oh God, ang maayong connection for everyone, oh God, who is watching right now. And, Lord, let your word, oh God, will touch the hearts of every one of us today, Lord Jesus. That this word, oh God, will going to transform every one of us, Lord Jesus. That, Lord, this word, O God, will correct every one of us, Lord. Salamat kay Ginoo sa tanan, ngayon mo pang pagabuhaton, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Use me, Lord, as your mouthpiece that many people, O God, your people, Lord, will understand and know, God, how great you are, O God, diri sa among mga kinabuhi. This is all I ask and pray in your name, O God, in Jesus' name. Amen and amen. All right, as what I said, mga igsoon, our topic for this day is we're going to talk about be an example, mga igsoon. So, the one that we actually read, mga igsoon, is actually common naman ito sa Matagusa, which is actually that is the life of Joseph and Mary, mga igsoon, which is the father and the earthly mother and the earthly father of Jesus Christ. So, mga igsoon, as an introduction, mga igsoon, it takes a few seconds to father a child, mga igsoon. Again, it takes a few seconds to father a child, but a lifetime to be a father. Making baby, mga igsoon, it takes you a second or probably a minute. But to be a father, mga igsoon, to be a father of that child, it takes a lifetime, mga igsoon. So dili siya sayon, mga igsoon. Dili siya sayon nga mahimong amahan because you must be the role model of your family. You must be the head of the family. And if you actually dili na nimo ma-fulfill, mga igsoon, dili na nimo ma-fulfill as a father, dili na nimo ma-fulfill nga rule, mga igsoon, then you're a failure of that one. That is why, mga igsoon,
a true father will take care of his family. So a true father, mga igsoon, will take care of his family, not just financially, not just emotionally, mga igsoon, but even spiritually, mga igsoon. So probably some of you here, wala na mo yung mga papa, ang inyong mama na lang nag-take care sa inyo ha. But still, if you are doing a kanang amahan nga binuhatan para sa imong pamilya, then this word is also for you, mga igsoon. Amen? A fatherhood is worth celebrating, mga igsoon. It's part of God's strategy together with the mother in creating an environment of love, acceptance, belief, and security, mga igsoon. Father and a mother, mga igsoon. A father and a mother together, this is actually, we're going to create, or they're going to create, mga igsoon, an environment for a child, which is an environment of love, acceptance, belief, and security, mga igsoon. Many could say that the role of a father is not really necessary, but research shows, mga igsoon, research shows that when a father is present and bringing a positive influence in a child's life, there is an increase of self-esteem, mga igsoon, sa usa ka bata, greater discipline and respect and preparation for a real world, mga igsoon. So that is why, mga igsoon, even to usahay, ma-miss kay nato, mga igsoon, ang celebration sa Father's Day. It is because some of us probably wala na kay nato na siya natagaan og importansya. Mas dako pang importance, mga igsoon, sa Mother's Day kaysa sa Father's Day. But research shows, mga igsoon, research shows that if a father is present and bringing a positive influence diha sa ilang mga anak, there is an increase, mga igsoon, sa bata, there is an increase of self-esteem, greater discipline, mga igsoon, mas disiplinado ang bata, and naay mas disiplinado ang bata, mga igsoon, ug napon siya i-respect, mga igsoon, and even, mga igsoon, preparation for a real world, mga igsoon. So as I actually prepare this sermon, mga igsoon, pastor actually called my wife last Wednesday, if I'm not mistaken. Then according to pastor, ano siya nga, Del, unsa man ang i-prepare ni Nelson, naaba na'y, mo relate ba sa Father's Day? And nasya ko, mga igsoon. Kay, ang akong i-prepare, wala, di siya mo relate sa Father's Day, mga igsoon. So, wala ko nga, Father's Day man di ay. Anong wala ko kabantay? Diba? So, usay, mga igsoon, inana ang kakahitabo na mas matagaan pa natong importance, mga igsoon, ang Mother's Day, mas less ang importance, mga igsoon, sa Father's Day. So this is a eye-opening for everyone, mga igsoon, an eye-opening for everyone that both, mga igsoon, a mother and a father is important, mga igsoon. So that is why dapat na sila parihag weight, mga igsoon, in terms of celebration, mga igsoon. Amen? Dili lang kay mas naay importance, mga igsoon, ang ato ang Mother's Day. Wow, say mag-prepare tag cake for the Mother's Day. Pag-abot sa Father's Day, nawala na ang cake. Yeah? So, isod kayo. So that is why, usay mo greet tag Happy Mother's Day sa itong mama. Mag-I love you pa ta. Pag-abot sa Father's Day, mga igsoon, may nga ta, Happy Father's Day pa. Or, tay, lo. Pero ang ending, walay I love you. Diba nga naman, we feel, mga igsoon, or OA man siguro. But mga igsoon, this one is an eye-opener for everyone that dapat, mga igsoon, na sila parihang await, mga igsoon. Amen? Happy Father's Day for all the fathers, mga igsoon. Happy Father's Day for everyone. And those who are actually working like a father. Diba? Dili lang sa mga papa, but even, mga igsoon, those who are working like a father. Probably some of us actually watching here right now is a single mom. Diba? Kung ikaw single mom, imong, or even, mga igsoon, katong wala na yung mga papa, so inyong mama na ang nagkayod para sa inyo. Then your mother, mga igsoon, pwede po na nimo matawag siya. Kung siya naningkamot para sa imuha, then makaingon po ka sa imong mama nga, ma, Happy Father's Day. It's not just the appearance, mga igsoon, but the thing nga gibuhat sa imuhang ginikanan or sa imuhang mama
para sa imuha. Amen? So, a happy Father's Day for everyone. Even sa mga anak, na muna po inikayod para sa ilahang ginikanan or muna inikayod para sila mga igsoon. So you can also say to your brothers or to your sisters na muna inikayod, muna initabang, muna inihatag, provider, happy Father's Day for them. Why? Again, dili tungod sa ilang appearance mga igsoon, but tungod they are doing what is a father na ginabuhat. So that is why happy Father's Day for everyone. So what I told you mga igsoon, for today, we will talk about the husband. We will talk about Joseph mga igsoon, the husband of Mary, and the earthly father of Jesus. So the husband, Joseph mga igsoon, dili itong Joseph mga igsoon ang anak ni Jacob, but the Joseph mga igsoon, which is the husband of Mary and the earthly father of Jesus. Sometimes mga igsoon, we overlook the fact that although God in His sovereignty, mga igsoon, choose Mary to be the one who should give birth to the Son of God, mga igsoon, that He also choose, mga igsoon, Joseph to be the father of Jesus. Usay, dili na kayo nato na makita, mga igsoon, kayo ang atong makita ragid perminti nga si Mary. Si Mary ang gi-choose para mahimong mama, earthly mother ni Jesus. Sometimes, dili na kayo na ito makita ang importance dayon ni Joseph. But this time, mga igsoon, I will give importance sa life ni Joseph, mga igsoon. Amen? So, again, mga igsoon, both Joseph and Mary, mga igsoon, is God's chosen, mga igsoon. God chose both Mary and Joseph to be the parents of Lord Jesus Christ. Amen? Why Joseph, mga igsoon? Why Joseph? Because God shows that Joseph is a good father. Ano man, si Joseph man, ay nakita, mga igsoon, sa tungbuhi nga Dios that Joseph is a good father, mga igsoon. So diha na to makita, mga igsoon, nga nung gipili yun si Joseph. And later on, mga igsoon, sa atoang pagdigin ani mga igsoon, sa atoang mensahe karong kabuntaga, nato makita, mga igsoon, unsa day ang mga traits ni Joseph, mga igsoon, nga naa kaniya nganong siya mapud ang gipili. In fact, mga igsoon, kung atong basahon ang Matthew chapter 1, mga igsoon, diha nato makita nga from Joseph, mga igsoon, ang lineage niya from Abraham padulong kang Joseph, mga igsoon. Dili siya Joseph to Abraham to Mary. But diha nato makita, mga igsoon, nga ang lineage is nagikan kang Abraham padulong kang Joseph. So that is why, mga igsoon, may ingon pud ta that Joseph is really the chosen one. Gipili gid pod si Joseph. Dili lang to na timingan lang kay si Mary ang gipili lugar nga virgin nga moy mag-anak kang Jesus Christ, but it is because also, mga igsoon, that Joseph is from the lineage of Abraham, which is si Abraham, mga igsoon, makabalo naman gid ta, he is actually the father of all nations. So nagikan pod ang promise pod, mga igsoon, is dapat nagikan pod sa lineage pod ni Abraham. Amen. So diha na to makita, mga igsoon. And even, mga igsoon, the role of a father is very important to the life of the family, mga igsoon. Remember that one. That the role of the father is very important sa usa ka pamilya, mga igsoon. In other words, fathers are not only needed for a physical act of conceiving a child. Dili lang ingon nga taman lang ka sa pagbuhat sa bata, mga igsoon, pag-provide lugar sa bata, but this, mga igsoon, God reminds us that a father are also needed for a spiritual act of raising a child. Dili lang, mga igsoon, nga gi-provide nimo tanan para sa imong anak. Tanan, mga igsoon, ginahanglan ilang sanina, ilang panginahanglanon. Dili ang lang kana, mga igsoon, ang ilang kailangan. Even, mga igsoon, God reminds us that father are also needed for a spiritual act of raising a child. So, we know, mga igsoon, of course, that the child was conceived in the womb of Mary by the Holy Spirit, mga igsoon. That is why God wants us to realize, mga igsoon, the importance of a father as well, a father's role when it comes of raising and developing child into adult, mga igsoon. Amen? So karon, mga igsoon, dili na to makita, Joseph was chosen. Again, Joseph, mga igsoon, was chosen. And
And just as God has chosen a godly young woman, mga igsoon, which is Mary, to bring forth a child, He also chose godly man to be the father, mga igsoon. Dili lang kay godly woman ang gipili, mga igsoon, but God also chose a godly man, mga igsoon, to be the father or the earthly father of Jesus Christ. That is why, mga igsoon, Joseph is an inspiring model of a fatherhood. Again, mga igsoon, Joseph is an inspiring model of a fatherhood. So, unsa man day ang gibuhat ni Joseph, mga igsoon, anong makaingon man ta, or anong nakaingon man ko, mga igsoon, that Joseph is an inspiring model of fatherhood, mga igsoon. So, later on, we will dig in on it, mga igsoon. So, on this Father's Day, I want to share with you, mga igsoon, some of the traits Joseph has, mga igsoon, which is physical and spiritual, mga igsoon. Duha lang yun akong topic, mga igsoon. Duha lang ni ka-message, rather. Which is the physical traits of Joseph, mga igsoon, and his spiritual traits, mga igsoon. God must have seen in Joseph ato nga mga traits, mga igsoon. And that is still very much needed in today's father. Dapat ang usa ka amahan, mga igsoon, naagid siya physical traits and the spiritual traits, mga igsoon. So dili lang kay ingon na mag-focus lang ta, mga igsoon, kay na-provide nimo tanan para sa imong anak, tanan nga gipangayo nila, but it is also important, mga igsoon, to develop the child in a godly manner, mga igsoon. Amen? So dili man yan, magkita nato, mga igsoon. First, mga igsoon, the physical traits of Joseph, mga igsoon, which is Joseph is a loving man. In verse 18 and 19, mga igsoon, sa itong gibasa ganina sa Matthew, in verse 18 and 19, it says, mga igsoon, this is how Jesus, the Messiah, was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. And then this is actually the important part, mga igsoon. Joseph, her fiancé, was a good man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. So diyan na ito makita, mga igsoon, na kung basihan nimo ang Old Testament na law, mga igsoon, kung ikaw, mga igsoon, maburos ka before, or kanang naburos ka nga, dili lugar ang imong husband before sa marriage, in the Old Testament law, mga igsoon, kailangan ipagawas ka sa city, and then you are stoned to death, mga igsoon. So batuhon ka hantod sa mamatay ka. So dapat maunang ta na ang mahitabo kang Mary. Maunta na dapat maigsoon ang mahitabo kang Mary. But what Joseph did, mga igsoon, according to the verse, Joseph, her fiancé, was a good man and did not want to disgrace her publicly. Instead, mga igsoon, nga kung ako, ikaw lugar, mga igsoon, inato ang nahitabo sa imuha, ang imuhang fiancé, mga igsoon, na buros, ya dili pag yun ikaw ang amahan, sa imong ation nimo, mga igsoon, masuko yun ka. Maulit yun ka, mga igsoon. But what Joseph did, mga igsoon, because sa iyang gugma, mga igsoon, diha kang Mary, instead, mga igsoon, nga buhaton to niya ang katunga butang, but iyang gipili, mga igsoon, ang gugma niya diha kang Mary, mga igsoon. So diha na to makita, mga igsoon, that the physical traits of Joseph, mga igsoon, is Joseph is a loving man. And as a father, mga igsoon, that traits is dapat naapod sa matag usa ka nato. Dili lang kay ingon, mga igsoon, nga after nimo gibuhat ang bata, na wala na dayon. Pasagdaan na dayon. Remember, mga igsoon, nga the love, mga igsoon, is mupod na gipakita ni Kristo sa matag usa, mga igsoon. Which is, it is, kung sa trait pa, mga igsoon, kung dapat naasa atua, dapat ang gugma gyud ang naasa atua. Ang gugma gyud ang dapat nga pinakadako sa matag usa kanato, mga igsoon. And as a father, mga igsoon, dapat kana nga gugma mapakita gyud na nimo, mga igsoon, sa imong mga anak. Not just those who are physical nga mga father, mga igsoon, but even, mga igsoon, those mother who is doing a father works, mga igsoon,
ikaw dapat mapakita pud na dili lang ingon niya taman lang gyud ka sa sigig trabaho. Nalimot na ka na napoday kay anak as a single mother basin malimta na nimo nga napong kay anak. Ang dapat mapakita na nimo nga gugma para kaniya mga igsoon. Amen? So dapat kana nga gugma mapakita gyud sa matag usa. So do we have this kind of love mga igsoon? Do we have this kind of love? Nagibuhat usab ni Joseph mga igsoon? Do you have this kind of love? Nakita lang gani mga igsoon, dali ra kay tamasuko. Wala kay tay gugma. Na mapakita ang mga igsoon. Di ba? So that is why mga igsoon, it is important for us na to know unsa man day ang physical traits ni Joseph mga igsoon. And Joseph is a loving man. Higugmaon si Joseph mga igsoon. Even before God revealed His plan to Joseph mga igsoon, Joseph's love mga igsoon and character already revealed. In fact mga igsoon, kato, before to siya nahitabo mga igsoon, di ba? Before verse 19 happens mga igsoon, it states in verse 19, Joseph was a good man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. Before mga igsoon, kani siya nahitabo ni siya mga igsoon before pag-rebuild ni Jesus Christ kang Joseph unsa man day ang naa kang Mary. But even before pa siya na-rebuild mga igsoon, gibuhat na ni daan ni Joseph. So diri na to makita mga igsoon kung unsa gyud day ang gugma ni Joseph mga igsoon para kang Mary. So dili lang to siya basta-basta lang nga gugma mga igsoon. A love that can forgive. Ikaw mga igsoon, nabatay gugma nga sama inana mga igsoon, nga kabalo mo pasaylo mga igsoon. Di ba? Ato nga gugma mga igsoon, gikalimtan niya. Mga igsoon. Instead, he chose mga igsoon. He decided mga igsoon na dili niya pasakitan si Mary mga igsoon. So before God's divine revelation to Joseph mga igsoon, Joseph didn't had any vengeance or bitterness mga igsoon in his heart. Joseph was a kind man who must have truly loved Mary mga igsoon. Tungod ya sa iyang gugma mga igsoon, mo gyud nagpatigbabaw. Amen? So kita mga igsoon, as a children of God, we must possess that kind of love. Sa children of God, we must possess that kind of love. Dili lang ingon mga igsoon, sama sa kong giwali a few months already, na ang gugma mga igsoon, walay gipili. Dili lang kay higugmaon lang to nimong angayan higugmaon, but God said, love your enemies. So higugmaon pud nato mga igsoon, even katong dili angayan higugmaon mga igsoon. Amen? As an expression of love mga igsoon, as an expression of love, first, mga igsoon, is giving your time. An expression of love, mga igsoon, first is giving your time. I know you know this story, mga igsoon, katong story sa usa ka bata, mga igsoon, which is asking his father how much is his time. Katong story sa usa ka bata, nga sige siyang pangutana sa iyang papa, nga pa, tagpila di ang imong oras. Kabalo ba mo ana nga story, mga igsoon? Nanay usa ka bata, nga iyang papa kamulong trabaho. So kamulong trabaho while his father is actually working. Idol siya sa iyang papa, ano siya nga pa? Pila da imong oras? Ana ang papa nga, nak dili ka ka-afford. So pagka following day, walang gyapon ang nahitabo, busy gyapon kay ang papa. Unto idol na po ng papa. Ay ang bata, ano siya nga pa? Pila da imong oras? Nak dili lagi ka ka-afford. Inana, wala gyapon, busy lang gyapon kay ang papa, nagtrabaho hantod sa nangutana ang bata sa iyang mama nga ma, pila day ang oras ni papa. Ana siya nga, wala ra ba ko kabalunak? Unsa man imong tuyo? Magtigom ko ma, kay paliton ako ang usa ka oras ni papa. So diha nimo makita ang mga igsoon ba? That the expression of love mga igsoon is also giving time mga igsoon diha sa imong pamilya, diha sa imong mga anak, and even diha sa imong asawa. As a father, mga igsoon. As a father, we must give time, mga igsoon. Dili lang kay, yes, you provide, mga igsoon, you provide nimo ang financially, ang imong pamilya. Dili lang kay inana, mga igsoon. Even, mga igsoon, dapat muhatag pud ta og oras para diha kanila. Sama katong story, mga igsoon, sa usa ka bata,
Kung imong una-unaon mga igsoon, sakit siya nga story. Kaya nga naman, the child or the boy already begging time diha sa iyang papa. Nga niabot na siya sa point na palito na niya kung tagpila ang oras sa iyang papa. Kay para lang na ay oras ang papa diha sa iyaha. Di ba? Sometimes mga igsoon, makita na to nga daghan kayo. I read a survey mga igsoon, this is actually happened sa US, nga dadto daghan kay sa ilang mga igsoon nga adto day sa prisuhan tungod kay walay maayong atiman sa ilahang amahan. Dako kayo nga percentage mga igsoon sa nga priso sa US nga tungod kay walay maayong atiman sa amahan. So diya makita na to mga igsoon ba unsa day kadako ang impact sa usa ka amahan diha sa pamilya. Later mga igsoon nako i-share sa inyo nga survey mga igsoon nga ma-shock yun mo. Later nako i-share sa inyo nga survey. But dili na to makita mga igsoon nga dako kayog impact ang kinabuhi sa usa ka amahan diha sa ilang pamilya. Di ba? So that is why for those father who is watching right now, mga igsoon, usa ka amahan hunahunaan na ni mga igsoon. And for those who would like to be a father, someday, maminyo man gyud, then you must possess these physical traits nga naa kang Joseph, which is a loving man, mga igsoon. Second expression of love, mga igsoon, is caring for them or caring for your family, for your child, mga igsoon. Joseph's character is also revealed in how much he cared for Jesus, mga igsoon. And in fact, the life of Jesus, mga igsoon, nga katong when Herod, mga igsoon, declared nga pamatyo na niya ang katong mga bata nga mabuhi ani, mga igsoon. Unsay gibuhat ni Joseph? When an angel, mga igsoon, gignan siya nga mulakaw na mo. Kay inana ang mahitabo. So, unsay gibuhat ni Joseph, mga igsoon? Nilakaw siya diretso. Diba sa walay pagduha-duha, mga igsoon. Nilakaw si Joseph, mga igsoon. Nga naman, he cared for Jesus. Diba? Na siya pag-care diha sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. And in fact, mga igsoon, kung imong tanawon, makaingon yun siguro to Joseph, si Joseph nga dili man tani ako Pero tungod sa iyahang gugma, tungod sa iyahang pag-care diha ang Ginoong Hesus, mga igsoon, he follow what Jesus plan, what is actually God's plan, mga igsoon, diha sa ilahang kinabuhi. Amen? So when we care for them, mga igsoon, dili lang tungod sa atong pag-care diha kanila, we must also, mga igsoon, explain to our children, mga igsoon, or diha sa atong mga anak, mga igsoon, explain to them the importance of winning and losing, mga igsoon. Di ba? Dili mga iyong mga igsoon nga imo lang igno ng imong anak, dapat inani ka, dapat daog ka perminti. No. Kung mayon ka nag-care ka, mga igsoon, that is why imo yung ginakwa ni mong anak na daog perminti, mga igsoon. Explain to them the importance of winning and losing, mga igsoon. In this world, mga igsoon, dili tanan perminti mahitabo nga modaog ta, mga igsoon. There will be failure that will happen, mga igsoon. But we must use that failure for you to, igsoon, to learn. Use that failure for you to learn, mga igsoon. Kaya nga naman, in this world, mga igsoon, dili tanan, mga igsoon, puro na lang tadaog. And you must explain that one to your child. Na dili lang ingon nga nak, nani, daog lang ka, no. Dapat, you must explain, mga igsoon, the importance of winning and losing, mga igsoon. Have you seen, mga igsoon, the movie Facing the Giants? So that is actually a Christian movie. Where in that movie, mga igsoon, gi-state yun dadto, mga igsoon, ana yun dadto, nga, if we win, we pray. And if we lose, we pray. So dadto gipakita, mga igsoon, nga ang pag-alagad o ang pag-ampo o ang pag-pray sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, dili lang siya mahitabo kung nahimo kang madaugon. But even in the failure that you have, mga igsoon, you must still praise God. You must still worship and pray to God, mga igsoon. That is why it is important for a father, mga igsoon, it is important for us to explain, mga igsoon, unsa din ang winning and losing for a child, mga igsoon. Amen? In that, mga igsoon, then, mahatag yun nimo as a father ang gugma nga dapat para sa inyo. Amen? So that is the first, the first, mga igsoon, the physical traits of Joseph, which is Joseph is a loving man.
Next, mga igsoon, is the spiritual traits. Again, as what I told you, mga igsoon, duhara ni siya ka points karon, mga igsoon. First is the physical traits. Second, mga igsoon, is the spiritual traits of Joseph, mga igsoon. Which is, Joseph is a man of faith and courage. Again, Joseph, mga igsoon, is a man of faith and courage. In verse 20 and in verse 20 to 23, mga igsoon, in this time when Joseph's life was very problematic, mga igsoon, he was willing to put aside his plan to follow God. Diyan na ito makita, mga igsoon, that Joseph is a man of faith. In verse 20 to 23, it says, mga igsoon, as he considered this, an angel of God appeared to him in a dream. Joseph, son of David, an angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. All of this accord to fulfill God's Lord's message through his prophet. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. So diri na to makita, mga igsoon, that a spiritual trait of Joseph, which is Joseph, is a man of faith. Kaya nga naman, mga igsoon, na ay duha ka butang, mga igsoon, nga to makita. Joseph was willing to listen to what the angel was actually saying. Di ba? Naminaw din si Joseph, mga igsoon, and he is willing to listen unsay giingon sa angel, mga igsoon. And secondly, he obviously was familiar with the prophetic scripture concerning the coming of Messiah. Kaya kung wala pa siguro to kabalo si si Joseph, mga igsoon, na dili gyud siguro to siya motuo. But tungod kay kabalo na siya na siya nangadunggan, as what I told you, mga igsoon, that Joseph is from the lineage gikan kang Abraham, mga igsoon. Ang genealogy ni Joseph is gikan kang Abraham. So the word of God is already kanang napasa na siya, mga igsoon. Diri na to makita, mga igsoon, ba unsa day kaimportante ang usa ka pamilya nangalagad sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Kay nga naman, mga igsoon, kung imong tan-awon, mga igsoon, gikan sa kang Abraham padulong kang Joseph, mga igsoon, taas-taas na siya nga generation. And na-fulfill ang promise, mga igsoon, dadto na kang Joseph nga generation, mga igsoon. So sometimes, mga igsoon, di na to makita di ay, kung ikaw karon usa ka Kristohanon, nga sige kag hulat sa promise sa Ginoo nga kanus-a man gyud ko madato. Di ba? Natakol na ni one time sa muang Sunday school, sa atong Sunday school, mga igsoon, natakol na ni one time nga actually murag akong father gay nangutana ani nga kanus-a man lugar kanang ang promise sa Ginoo nga madato lugar ang usa ka pamilya nga nangalagad. Nya nangalagad naman karon nya nung wala pa man gihapon. I mean, not madato, mga igsoon, but mahimong prosperous lugar, ana nga term. That is actually what Jesus promised, mga igsoon. That is actually what God promised to His people. That His people will become prosperous and successful. But karon sa imo nga point lugar, nangalagad na ka, ba't makaingon gihapon ka nga, ano, inani mang gihapon ang akong pamilya. Diri na to makita, mga igsoon, that the fulfillment of the promise, mga igsoon, from Abraham, mga igsoon, nahitabo na siya, mga igsoon, dadto na nahitabo kang Joseph, mga igsoon. So diyan na to makita, mga igsoon, nga kung kita lang giday magpadayon lang gyud ta pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, probably dili siya mahitabo karon, mga igsoon, sa imuhang generation. But the generation will come, mga igsoon, the generation will come kung magpadayon lang gyud ta, mga igsoon, sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. The generation that is actually next, mga igsoon, is mo'y makatagamta, mga igsoon, sa kamaayo sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. The one that he is actually talking in Jeremiah, giingon ni Jeremiah in 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans that will give you hope and a future, mga igsoon, which is, we all have a good future, mga igsoon, kung magpabilin lang yun deta diya sa atong buhi nga Dios. And that is actually what happened, mga igsoon, diri sa kinabuhi ni Joseph, mga igsoon. The fulfillment of promise, mga igsoon, nga giingon sa atong buhi nga Dios, mga igsoon,
is nahitabo na siya pag-abot pa kang Joseph, mga igsoon. So kung tanaw nimo taas na kay siya, mga igsoon. Pero tungod lagi kay Joseph was a live he actually lived by faith, mga igsoon. Because of that one, he is actually grounded by the word of God. Grounded gud si Joseph kay kung ikaw di na siguro ka motuod, damgo ra ba ito. Istorya ra biya siya kung atong tanawon basahon na to balik, mga igsoon. Ana siya diri, mga igsoon, the Lord appeared in him in a dream. Kung ikaw lugar, mga igsoon, damgo ra gud to. Kung ako siguro di siguro ko to diri so damgo ra gud to. Nya tingala kay imong fiancé naburos na. Di ba? O siguro kumutuoy. Pero tungod lagi, mga igsoon, kay Joseph is actually grounded by the word of God, mga igsoon. Kay ang pulong sa Ginoo gikan kang Abraham, mga igsoon, napasa padulong kang Joseph, mga igsoon. That is why, mga igsoon, nahimo nga nituog yun si Joseph and he lived by faith, mga igsoon. Remember in Hebrews 10:38, mga igsoon, the just shall live by faith, mga igsoon. And that is actually what happened to Joseph, mga igsoon. And he believed, mga igsoon. Di ba? He is a man of faith and courage, mga igsoon. Nganong courage man? Kay iya gyud tong gituan, iya gyud tong gikuan, mga igsoon. Iya gyud tong gisagubang, mga igsoon, nga kato nga panghitabo sa iyang kinabuhi. And he believed on it, mga igsoon. Di ba? Grabe sa dako nga kadaugan gyud, mga igsoon, nga nahitabo usab kang Joseph diha, mga igsoon. Di ba? In Matthew 2, mga igsoon, in Matthew 2 chapter 2 verse 13, mga igsoon, an angel of Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, flee to Egypt with the child and his mother. The angel said, "Stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for a child to kill him." And that night Joseph left for Egypt with the child and Mary, his mother, and they stayed there until Herod's death, my son. This fulfilled what the Lord has spoken through the prophet, "I called my son out of Egypt." Then, kaya na ito makita, mga igsoon, na damgo na po ito nahitabo, mga igsoon. Diba? Sa damgo na po ito. But Joseph, mga igsoon, nituog gihapon siya, mga igsoon. So, Joseph is really grounded by the word of God, mga igsoon. When God spoke to Joseph, mga igsoon, immediately Joseph obeyed, mga igsoon. Diba? Diyan na ito makita, mga igsoon, that as a father, we must be also grounded by the word of God. As a father, mga igsoon, we must also possess the spiritual traits that Joseph has, mga igsoon, which is, he is a man of faith and courage. Because of his faith, because he is grounded by the word of God, mga igsoon, when God spoke to him, immediately, mga igsoon, Joseph obeyed. So kita nga mga amahan, ako nga mahimong amahan puhon, ako na gyud nang gi-declare, mga igsoon, dili man karon pero puhon, mga igsoon, kita dapat as a father, we must be spiritually word of God grounded yun ta sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Kay nga naman, mga igsoon, by that, mga igsoon, diha na to mapakita kung unsa na to mapasa ang pulong sa Ginoo na sad, mga igsoon, diha sa atong mga anak. Di ba? Joseph, mga igsoon, kato nga panghitabo sa iyang kinabuhi. He actually by faith, mga igsoon, by faith he packed his bag, mga igsoon. Niadto siya sa foreign country nga wala siya kabalo unsay mahitabo, wala siya plano. Nilakaw lang gyud siya, mga igsoon, nilakaw lang gyud sila. Tungod lang gyud sa iyahang pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. So kita, mga igsoon, as a father, mga igsoon, and for those na dili mga amahan, for everyone, this word is for everyone. We must be grounded by the word of God. When God say this one, mga igsoon, go to the world and spread the word of God. Because we are grounded by the word of God, and then we will do so, mga igsoon. Ato siyang buhaton. Dili kay magaulat pa ta nilang pastor. Na Pastor J. Ay, nag-graduate naman si Pastor J. Siya na siya na bahala. Di ba? No. If you are grounded by the word of God, mga igsoon, kung nakaugat na ang pulong sa Ginoo sa ato ang mga kasing-kasing, mga igsoon, then
Let us spread the word of God to others, mga igsoon. Let us spread the good news, mga igsoon. Let's spread the good news to everyone, mga igsoon. Basama sa gibuhat ni David, mga igsoon. That's what I told you, mga igsoon. It is important that we develop the child spiritually, mga igsoon. Dili lang physically, mga igsoon, that you provided everything as a father, you provided everything diya sa imong mga anak. But even, mga igsoon, we need to develop the child spiritually, mga igsoon. So what I told you, mga igsoon, in a survey, mga igsoon, conducted last 2016, I searched for this one. Gusto po na ko i-share sa inyo, ha, mga igsoon. In a survey conducted last 2016, it is actually happened in United States, mga igsoon. Ay sila man ang kusog mag-search ani, mga igsoon. So this is actually happened in United States, that according to the survey, mga igsoon, if both parents attend church, kung mama o papa mag-attend og church, mga igsoon, there's 72% that their children attend church when they grow. So 72%, kung both amahan ug ang inahan moadto sa simbahan, na ay relasyon diya sa atong buhi nga Dios, when the child grows, mga igsoon, 72% nga ang bata moadto pod. Only the father attend church. If only the father attend church, 55% of the children attend when they grow. So 55% na kung ang papa lang ang moadtog simbahan, nagdaig. So 55% nga ang bata pod ug mudako na siya, ay 55% nga chances nga siya pod mangalagad diha sa atong buhi nga Dios. If only the mother attend church, ako kay siya nga gap, mga igsoon, 15%. Diba? From 55 kung ang papa, only 15%, mga igsoon, kung ang mama lang ang mag-attend og church. 15% nga ang bata, when he grow, moadto po siya og church. And if both parents do not attend church, kung both parents good wala giadtog church, it's only 6% of the child attend church when they grow. So kung ikaw karon, mga igsoon, imong amahan o inahan wala gyud nagsimba, mga igsoon, nabilong ka atong 6% na niadtog simbahan. 6% ra ka. Thank God that I belong to this 72%, that both of my parents attend church, and I'm very thankful to them. Kaya akong amahan o akong inahan gyud nangalagad sa atong buhi nga Dios, and I am one of the 72% that attend church and when they grow. So ako ni dako naman ko karon, mga igsoon, nangalagad na pud ko sa akong buhi nga Dios, and I want to extend this one to my family as well. I want to extend this one, mga igsoon. I want to belong to this 72%, mga igsoon, nga ang akong anak pud pohon mga lagad gyud diha sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. So as a family, mga igsoon, ikaw as a father, mga igsoon, naakay dako nga impact sa imuhang pamilya, mga igsoon. Naakay dako nga impact. As a young people right now, ikaw rugar karon lalaki, remember this, padayon og pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ngay nganuman, naakay dako nga impact diha sa kinabuhi sa imong pamilya pohon. Extend that impact, mga igsoon, sa imuhang pamilya. Naakay dako nga impact, mga igsoon. Remember that one. Another survey happened, mga igsoon, and this survey is specific na gyud kayo nga survey, mga igsoon. Another survey that actually happened, if a child is the first person in a household to become a Christian, mga igsoon, kung ang anak ang pinakauna nga nahimong Christian sa usa ka pamilya, there is a 3.5% probability that everyone else in the household will follow. 3.5%. Kung ang anak mooy nahimong una nga Kristohanon sa usa ka pamilya, na ay 3.5% nga ang pamilya musunod diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. If the mother is the first to become Christian, there is 17% probability that everyone else in the household will follow. Again, 17%, mga igsoon. Kung ang inahan mo'y Kristohanon, 17% na ang tibok pamilya mahimong Kristohanon. Means nangalagad, mga igsoon, diha sa atong buhi nga Dios. But remember this one, mga igsoon. When the father is the first to become Christian, mga igsoon, in a family, there is 93% probability that everyone else in the household will follow.
inana kadako mga igsoon ang imong impact sa imong pamilya mga igsoon. From a mother which is 17% through the father which is 93% ng imong pamilya musunod sa pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Sakit kay paminawon mga igsoon nga some of the churches usay makita nato nga kadaghanan mga kababaihan. Asa naman ang mga amahan? Usay lagi mo ingon na lang ta nga iapil na lang kog ampo dadto gang. Iapil na lang kog ampo dadto. Diba? Remember this one mga igsoon. If you're watching right now, mga igsoon, nakakay dako nga impact mga igsoon sa imong pamilya. Dako kay kag importansya sa imong pamilya when they grow up mga igsoon na naay kahadlok diha sa atong buhi nga Dios. And that is actually what happened also to Joseph mga igsoon. Di ba? Kay tungod kay ang iyang pamilya mga igsoon before ang iyang father nga iyapit yung papa sa iyang papa mga igsoon nga nangalaga diha sa atong buhi nga Dios nga nituo sa iyang buhi nga Dios. Generation mga igsoon. God fulfill His promise to that generation mga igsoon. To start it today mga igsoon. Ayaw na hulati nga, ako na lang anak. Kaya naman na igyapoy 3.5. Ako na lang anak. Or, ako na lang asawa. No. If you are watching right now mga igsoon, himuha mga igsoon, as amahan, we are the head of the family mga igsoon. And as a head of the family mga igsoon, we are the role model sa pamilya mga igsoon. Kung ikaw mga igsoon, nanigarilyo, ayaw pag-expect sa imong anak mga igsoon nga dili naman nigarilyo. Kaya kung unsay makita sa anak sa iyang amahan mga igsoon, mo gyud na iyang sundon. Kung ikaw karon mga igsoon, gikulatan nimo imong asawa, ayaw pag-expect mga igsoon nga mudako na imong anak, dili po ka kulatahon na. Because mo man iyang nadak-an. Mo man ang iyang nakita. But if ikaw karon mga igsoon nangalagad ka sa atong buhi nga Dios, expect mga igsoon that the generation will come, ang imong nga anak mga igsoon, mga lagad yun diha faithfully sa atong buhi nga Dios. And that is actually the great nga gift nga pwede na tumahatag sa ato ang mga anak mga igsoon. Pwede na tumahatag sa ato ang pamilya mga igsoon. Una ang dako kay nga regalo nga mahatag. Akong amahan mga igsoon, wala man gyud siya yuta mga igsoon. Nakuko siguro na. So, maibog na lang ta sa uban nga some of my friends nga nangailan ako nga when they have their weddings, gitagaan og house and lot sa amahan. Napay car pataban. Wow, sana all! Di ba? Makita nimo di ang mga igsoon nga lagi na provide na, nahatag na. Pero ang ilas ang kinabuhi mga igsoon, wala sa diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. And remember this one mga igsoon, we are just resident in this world. We are just alien in this world rather mga igsoon. Our full residency mga igsoon is not dito sa langit mga igsoon. So that is why mga igsoon, kung hatagan man nimo imong mga anak sa inana nga mga butang mga igsoon, make it sure nga tagaan po nimo spiritual aspect ang imong mga anak mga igsoon. Give them mga igsoon the thing the most important thing that they must have mga igsoon, which is ang kaluwasan mga igsoon. Ihatag na nato diha sa atong mga anak. Diba? Remember, dad's impact on the kids mga igsoon is dako gid kayo mga igsoon. It's very huge. As a conclusion mga igsoon, di na kay nako ni dugayon, diba sinadugay na kay ko. As a conclusion mga igsoon, remember, your kids are watching your life and how faithful you are. For those father, remember this, your kids is watching you. Kung unsa imong ginabuhat mga igsoon. God, your kids is watching you right now. Kung unsa imong ginabuhat mga igsoon. Kung nagbuhat kag daotan mga igsoon, expect nga imong anak will do so. Diba? Pero kung nagbuhat kag maayo mga igsoon, diha sa atong buhi nga Dios, uban sa atong buhi nga Dios, in-expect mga igsoon nga imong anak will do so. Proverbs 22:6 mga igsoon.
This is a common verse. Train up a child in a way he should go. When he is old, he will not depart from it. So we will train our child in a godly manner, mga igsoon. So ikaw karon mga igsoon, kung ikaw nga amahan, nga wala pa ka nakatagamtam sa kaluwasan, mga igsoon, atong dawato ng atong buhi nga Dios, mga igsoon. Atong dawato ng atong buhi nga Dios. Not just for the father, but even for those parents, those mother nga mga single parents, nga ikaw nang nahimong nanay o tatay, matud pa sa tong word, inatay. If you are that kind of a person right now, remember you're still a father to your child because you're doing the things that the father must do. Ikaw may gabuhat anak karon. So kung ikaw gabuhat anak karon maigsoon, remember nga naa kay dako nga impact para sa imong pamilya. Naa kay dako nga impact para sa imong mga anak. We must have the traits that Joseph has, my son. Physical traits that he has, which is Joseph is a loving man. Spiritual traits that he has, mga igsoon,